Noong 2014, sinira ng sangkatauhan ang atmosfera ng planeta at nagdulot ng global warming. Upang ayusin ito, ang mga siyentipiko ay gumagawa ng isang artipisyal na pampalamig na substansya na nakakalat sa hangin. Pinapababa nito ang init, gayunpaman, nagdudulot din ito ng bagong panahon ng yelo na tumama sa planeta. Sa kabutihang palad, ang isang henyong siyentipiko na nagngangalang Wilford ay nakagawa ng isang tren na pinapagana ng isang walang hanggang makina na patuloy na maglalakbay sa buong mundo. Ang ilang natitirang mga tao sa planeta ay nakatira na ngayon sa tren, at ang mga nang-ahas na lumabas ay agad na namamatay sa lamig. Sa kasamaang palad, ang mga uri ng mga tao ay umiiral din sa maliit na lipunang ito at ang sasakyan ng tren ay naaayon sa pagkakaayos. Ang mga matataas na uri ay nasa harap, ang mga klase sa ekonomiya ay nasa gitna, at ang mga mahihirap na tao sa seksyon ay nasa hulihan. Makalipas ang 17 taon, ang mga gwardya ay nagdala ng pagkain para sa mga mahihirap na tao, na binubuo ng ilang mga masasamang blok ng protina. Dapat maupo ang lahat para matanggap ito, ngunit hindi umupo si Curtis hanggang sa pagbantaan siya ng isang gwardya na babarilin siya. Ipinaliwanag ni Curtis sa kanyang kaibigan na si Edgar na nabilang niya ang mga pinto dahil pinaplano niyang pumasok sa tren. Pagkatapos ay itinanong ng gwardya kung mayroon bang mga bihasang violinista sa grupo, at isang matandang mag-asawa ang nagboluntaryo dahil dati silang kasama sa Boston Symphony Orchestra. Sinubukan ng guard na kunin lang si Gerald dahil isang musikero lang ang kailangan nila, ngunit tumanggi si Gerald kung hindi kasama ang kanyang asawa. Naging dahilan ito upang bugbugin ng gwardya ang babae at baliin ang kamay bago hilahin si Gerald. Pagkatapos, binisita ni Curtis si Tanya at ang kanyang anak na si Timmy para hilingin sa bata na ipagpalit ang mga blok ng protina. Pinutol ni Curtis ang kanyang bagong blok at nakahanap ng isang maliit na kapsula na may mensahe sa loob nito, na dinala niya kay Gilliam, isang matandang lalaking may isang braso na nakaupo sa tabi ng isang logo ng Wilford sa dingding. Ang mensahe ay nagsasabing na ang pangalan ng isang eksperto sa seguridad mula sa seksyon ng bilangguan. Gusto siyang mahanap ni Curtis para matulungan niya sila sa revolusyon, kaya tinulungan ni Gilliam si Curtis sa kanilang mga opsyon. Maya-maya habang natutulog ang lahat, dumating ang isang grupo ng mga gwardya kasama ang assistant ni Wilford na si Claude, na nagsimulang sukatin ang lahat ng mga bata gamit ang tape. Biglang lumapit si Claude kay Tanya at ginalaw ang kanyang palda para hanapin si Timmy na nagtatago doon, kaya sinubukan ni Timmy na tumakbo habang sumisigaw ang kanyang ina. Gayunpaman, hinuli ng mga gwardya si Timmy at binugbog si Tanya para tumahimik. Pagkatapos ng ilang pagsukat, kinuha ni Claude ang anak ni Timmy at ang anak ni Andrew na si Andy. Ang isang wasak na si Andrew ang sumigaw at hinagisan ng sapatos si Claude, kaya agad siyang hinuli ng mga gwardya. Ilang sandali pa, nilagyan ng orasan ni Young Franco at Old Franco ang leeg ni Andrew bago ipasok ang braso niya sa butas sa dingding, dahilan para mapasigaw siya sa sakit ng maramdaman ang sub-zero na temperatura. Pagkatapos ay dumating si Minister Mason at gumawa ng mahabang talumpati para pagalitan ang mga pasahero dahil sa maling pag-uugali. Inilagay niya ang itinapon na sapatos sa ibabaw ng ulo ni Andrew, na nagsasabing ang mga bagay sa tren ay dapat sundin sa isang partikular na order. Sunod na tinawagan ni Mason si Wilford sa isang telepono para mag-alok din siya ng talumpati, ngunit hindi siya sumasagot. Inalis ng 2 Franco ang braso ni Andrew, naganap na nagyelo, at binasag ito ng isang higanteng martilyo upang matapos ang parusa. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang magsikap ang mga mahihirap na tao sa pagsasama-sama ng mga bagay-bagay para gumawa ng kasangkapan na makakatulong sa revolusyon. Nakakakuha din si Curtis ng ilang crown owl, na mga maliliit na blok ng basurang pang-industriya na ginagamit ng mga adik, ngunit nakakasunog din ang mga ito. Hindi niya mapigilang isipin ang katotohanang tinawag ni Mason ang mga sandata ng gwardya na mga walang kwentang baril, na nag-iisip na naubusan sila ng mga bala noong huling himagsikan. Habang nagtatrabaho ang lahat, ang artist ng grupo ay gumagawa ng mga drawing ng lahat ng mahahalagang sandali, at niregalo niya kina Andrew at Tanya ang mga larawan ng kanilang mga anak. Isang araw, biglang tumunog ang alarm at lahat ay nagmamadali para makapila para sa mga gwardya. Ang kanilang aparato ay handa na, kaya upang lumikha ng isang pagkagambala, nagsimula silang sumigaw bilang protesta sa mga blok ng protina. Hiniblot ng isang gwardya ang isang matandang lalaki at binantaang babarilin siya,
kaya tumakbo pasulong si Curtis at sa halip ay inilagay ang baril sa kanyang ulo. Nang hilahin ng gwardya ang gatilyo ay walang nangyari, kaya sumigaw si Edgar na walang bala ang mga baril at sila ay nagkagulo. Ang aparato ay lumabas na isang higanteng tubo ng tren na nakalagay sa kariton. Sinimulan ng grupo na itulak ito sa susunod na mga compartment kung saan nakasakay si Curtis sa ibabaw nito. Isang malaking labanan ang sumiklab sa pagitan ng mga gwardya at mga rebelde, ngunit dahil wala silang mga baril, madaling nadaig sila ng mga rebelde. Biglang sinubukan ng isang malaking bantay na harangan ang kanilang daan. Gayunpaman, tumalon si Gray sa ibabaw niya at mabilis siyang pinatay, ninakaw ang kanyang mga susi sa proseso. Pagkatapos, madaling narating ng mga rebelde ang sasakyan ng bilangguan, kung saan ang mga selda ay mga kompartamento sa mga dingding. Gamit ang mga susi, pinamamahalaan nilang palayain ang security expert na si Nam, na mukhang nataranta dahil siya ay isang adik. Pagkatapos kunin ang isang aparato sa pagsasalin mula sa dingding, ipinaliwanag ni Curtis na kailangan niya ng tulong sa pagpasok sa mga pintuan sa mga sumusunod na sasakyan, at maaari niyang bayaran si Nam gamit ang Crown Owl. Habang iniisip niya ito, humithit si Nam ng sigarilyo, na ikinagulat ng lahat dahil mahigit 10 taon nang walang mga sigarilyo. Kinuha ni Little Chan ang pagkakataon na nakawin ang mga posporo ni Nam. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, itinapon ni Nam ang sigarilyo at nagsimulang mag-away ang lahat dahil dito, ngunit sumama rin si Nam sa laban hanggang sa hilahin siya ni Curtis palabas dito. Ibinunyag ni Nam na kinuha niya ang mga susi at binuksan ang isa pang compartment na naglalaman ng kanyang anak na si Yona, na isa ring adik. Sumasang-ayon si Nam na tumulong kung pareho silang makakuha ng Crown Owl para sa bawat pinto. Tinanggap ni Curtis ang deal, kaya sinimulan ni Nam ang pag-aayos ng mga wire ng pinto. Matapos i-announce ni Yona na walang tao sa kabila, binuksan ni Nam ang pinto at kinumpirma ng grupo na wala itong laman. May nagbukas ng mga bintana at laking gulat ng lahat nang makitang muli ang sikat ng araw pagkatapos ng halos 2 dekada, ang mundo sa labas ay natatakpan ng niebe at ang bawat lungsod ay ganap na nagyelo. Pagkatapos ay nagsimulang magtrabaho si Nam sa kasunod na pinto at sinabi ni Yona na tumatakbo ang tao sa loob bago ito bumukas. Nagulat ang grupo nang makita si Paul, isang dating miyembro ng kanilang grupo na ngayon ay tumetalon-talon na parang baliw. Hindi naman siya ganoon dati, kaya tumingin sila sa paligid at napansin nilang ito ang mga makina na gumagawa ng mga blok ng protina. Si Paul ay dinala dito upang gawin ang mga blok ng mag-isa, na nagtulak sa kanya na mabaliw. Tumingin si Curtis sa loob ng isang makina, para lamang masindak ng matuklasan na ang mga sangkap ng mga blok ng protina ay mga ipis. Bigla siyang nakakita ng isa pang kapsula sa sahig at tinanong si Paul tungkol dito, ngunit hindi niya alam kung sino ang nagpadala sa kanila, inilagay niya lamang ito sa pagkain. Binuksan ito ni Gilliam at nakita ang salitang tubig, kaya sinabi ni Paul sa kanila na ang supply ng tubig ay malapit dito. Kung makokontrol nila ang tubig, makokontrol nila ang negosasyon. Habang nagtatrabaho si Nam sa pagbubukas ng kasunod ng pinto, nakipag-usap si Curtis kay Yona at nalaman niyang ipinanganak siya sa tren. Si Curtis ay nagmula sa labas ngunit walang maalala bago pumasok sa tren. Iniisip din ni Curtis kung may kapangyarihan si Yona, dahilan para mapatingin siya sa pinto at sumigaw ng huwag mong buksan ito. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat, bumukas na ang pinto at tumambad ang isang silid na puno ng mga lalaking nakamaskara na armado ng mga palakol. Bilang banta, hinahawakan nila ang isang isda at tinaga ito. Ang mga rebelde ay hindi natakot at tumakbo pasulong, na nagdulot ng magulong labanan upang magsimula. Ang magkabilang panig ay mabilis na nagsimulang mawalan ng mga tao habang pinapatay nila ang isa't isa ng walang awa, na tumatalsik ang dugo sa buong sasakyan. Sinubukan nina Edgar at Curtis na umabante habang pinapatay nila ang maraming lalaking nakamaskara, ngunit biglang nadulas si Curtis sa isda. Isang lalaki ang sumusubok na patayin siya nang siya ay medulas, ngunit si Edgar ay tumalon upang patayin muna siya sa tamang oras. Sa harap nila, may mas marami pang lalaking nakamaskara at ilang gwardya na nag-aanunsyo na tatawid na sila sa isang tulay. Pagkatapos ay nagsimulang magbilang ang mga lalaki at nang makarating ang tren sa tulay, sumigaw sila ng maligayang bagong taon. Sa kasamaang palad mula noong nakaraang taon, maraming mga namuong yelo ang nabuo sa tulay. Ang tren ay nanginginig na parang baliw habang ito ay dumaraan sa kanila,
na naging sanhi ng pagkahulog ng lahat sa lupa maliban kina Yona at Nam, na dumungaw sa bintana upang tingnan ang mga bangin sa ibaba. Sa kalaunan ay nag-anunsyo ang isang gwardya na tumawid na sila sa tulay at ang lahat ay tumayo upang muling lumaban, naputol lamang nang lumabas si Mason at ang 2 Franco sa kabilang pinto. Pinagalitan niya ang mga rebelde dahil sa pagiging walang utang na loob sa tirahan at pagkain na ibinibigay ni Wilford sa kanila nitong mga taon at ipinaalam sa kanila na 74% sa kanila ang papatayin. Isang galit na Curtis ang naghagis ng palakol sa kanyang mukha, ngunit ito ay naharang. Biglang nagtaas ng binocular si Mason at nagsuot ng espesyal na maskara ang kanyang mga tauhan, kaya ipinaliwanag ni Yone kay Curtis na may paparating na mahabang lagusan. Dumidilim ang loob ng tren habang pumapasok ang tren sa tunnel, ngunit nakakakita pa rin ang mga gwardya salamat sa kanilang mga espesyal na maskara. Mabilis na nadaig ang mga rebelde at isa-isa silang namamatay habang nag-e-enjoy si Mason sa massacre. Patuloy na namamatay ang mga rebelde, ngunit may naalala si Curtis at sinigawan niya si Chan na simulan ang apoy. Ginamit ni Chan ang posporo na ninakaw niya upang sindihan ang isang sulo at hindi nagtagal ay ginabayan nila ni Andrew ang isang grupo ng mga rebelde na may maraming sulo na dinadala nila sa madilim na tren. Sa tulong ng apoy, muling nagtagumpay ang mga rebelde at sinunggaban ni Gray ang isang opisyal upang pagbantaan siyang papatayin kung hindi sumuko ang kaaway. Walang pakialam si Mason sa ilang mababang antas na empleyado, kaya pinatay siya ni Gray at patuloy na lumaban. Naghagis ng kutsilyo para saksakin si Mason sa binti. Nakakita si Curtis ng isang pagkakataon at tumakbo patungo kay Mason, nalaman lamang na nahuli ng batang Franco si Edgar. Sa isang segundo ay hindi alam ni Curtis ang gagawin, ngunit sa huli, pinili niya ang mga pangangailangan ng mas marami at tumakbo upang hulihin si Mason habang pinapatay ni Franco si Edgar. Sa sandaling mahawakan ni Curtis si Mason, inutusan niya ang lahat na tumigil sa pakikipaglaban. Sinubukan ng batang Franco na patayin si Curtis, ngunit lumabas si Yone mula sa pagtatago at ibinaon sa kanya ang isang matulis na metal. Matapos makuha ng grupo ang matandang Franco, hinugasan nila ang kanilang mga dugo sa kasunod na tren na may umaagos na tubig. Sinaktan ni Natanya at Andrew si Mason para magsalita, ngunit ang alam lang ni Mason ay dinadala ang mga bata kay Wilford. Ngayon si Curtis na ang sunod na magbabanta sa kanya na nagsasabing maaari niyang putulin ang supply ng tubig. Gayunpaman, natatawa si Mason habang ipinapaliwanag niya na ang tubig ay nagmumula sa harap ng tren. Ito ay ang nyebe at yelo na nababasag habang gumagalaw ang tren. Handa na si Curtis na patayin siya, ngunit kinumbinsi siya ni Mason na isama siya sa kanila dahil magagarantiyahan niya ang ligtas na makadaan. Nang gabing iyon ay nagpa siya ang grupo na magpahinga, ngunit sina Curtis at Gilliam ay nanatili upang talakayin ang susunod na hakbang. Hindi gusto ni Gilliam kung gaano karaming mga tao ang namatay, kaya nagboluntaryo si Curtis na magpatuloy ng mag-isa habang binabantayan ni Gilliam ang grupo at ang mga bilanggo. Matapos tingnan ang peklat sa braso ni Curtis, tinanggap ito ni Gilliam. Kinaumagahan, umalis si Curtis kasama sina Andrew, Tanya, Nam, Gray, at Yona, at kasama si Mason na laging nakaposas sa harapan. Ang unang pinto na kanilang pinasok ay isang greenhouse kung saan ang mga prutas at gulay ay itinatanim para sa matataas na klase. Binigyan ni Nam si Yona ng dumi dahil hindi pa niya ito nahahawakan noon at nagulat siya sa mga uod. Ang susunod na pinto ng tren ay isang higanteng aquarium at inaalok ni Mason ang grupo na kumain ng sushi. Sa tren na ito, 2 beses lang sila kumakain ng isda sa isang taon dahil kailangan nilang mapanatili ang balanse ng ecological system. Sinubukan din ni Mason na kumain ng sushi, ngunit pinigilan siya ni Curtis at pinakain siya sa halip ng isang bloke ng protina na nasisiyahan sa kanyang mukha dahil alam niya kung ano ang nasa loob nito. Pagkatapos nilang dumaan sa mga karne, nakita nila ang isang silid-aralan na puno ng mga nagsisigawan na mga bata. Agad na hiniling ni Natanya at Andrew ang kanilang mga anak gamit ang mga drawing, ngunit isang batang lalaki lamang ang nakakaalam na sila ay dinala sa unahan ng tren. Binuksan ng guro ang isang video na puno ng propaganda na nagtuturo sa mga bata na si Wilford ang kanilang maawaing tagapagligtas. Gustong-gusto ito ng mga bata at nag-cheer pa sa kanilang pinuno. Susunod, tumugtog ang guro ng isang instrumento at kumakanta ng isang kanta na nagtuturo sa mga bata na sila ay magyeyelo at mamamatay kung sakaling huminto ang tren.
Sa sandaling iyon, dumaan sila sa isang lugar kung saan 15 taon na ang nakalilipas, 7 tao ang minsang nagtangkang tumakas, at ngayon ang kanilang mga katawan ay nagyelo na parang mga estatwa sa nyebe. Pagkatapos ay pumasok ang isang lalaki na may dalang cart na puno ng mainit na itlog para sa bagong taon. Parehong kumukuha ng mga itlog ang mga bata at ang mga rebelde habang nagpapakita rin si Gerald na tumutugtog ng biolin para sa kanila. Matapos mapansin ni Tanya kung gaano kalaki ang ipinagbago ni Gerald mula nang makuha niya ang trabahong ito, nakita ni Curtis ang isang kapsula sa itlog na may mensahe na nagsasabing dugo. Nang makarating ang cartman sa dulo ng tren, siya at ang guro ay bumunot ng baril mula sa mga tambak ng mga itlog upang simulan ang pagbaril. Ang bawat tao ay yumuko para hindi tamaan, ngunit nakalulungkot na pinatay ng guro si Andrew bago siya tapusin ni Gray gamit ang isang kutsilyo. Sinubukan ni Mason na barilin si Curtis, ngunit sinipa niya ang baril mula sa kanyang kamay nang may lumabas na live na video sa TV ng silid-aralan. Pinatay ng cartman ang lahat ng mga rebelde, at ngayon ay maaaring barilin ng matandang Franco si Gilliam. Isang nagdadalamhating Curtis ang naghiganti sa pamamagitan ng pagpatay kay Mason. Nagpatuloy ang grupo at sa mga sumusunod na ilang tren, nakita nila ang mga mag-agarang tao na gumagamit ng lahat ng uri ng serbisyo tulad ng mga doktor, sastre, at beauty salon. Habang tumitawid sila sa dining room, gumagalaw din si Franco at napansin niyang umiikot ang tren sa paraang magkatabi ang kanilang sinasakyan at napansin niya ang mga rebelde. Agad na nagpaputok si Franco at si Curtis ay bumaril pabalik. Hindi tumitama ang lahat ng mga putok hanggang sa pareho silang naubusan ng mga bala. Habang nagre-reload sila, nakita ni Nam ang isang snowflake na pumapasok sa mga butas ng bala na itinuturing niyang isang palatandaan. Pagkatapos ay muling nagpaputok sina Franco at Curtis, ngunit dahil wala itong patutunguhan, nagpasya silang magpatuloy. Ang grupo ay tumawid sa isang spa bago makarating sa isang sauna kung saan sila nagtago sa mga stall bago sila maabutan ni Franco at ng dalawang gwardya. Binuksan ni Franco ang isang stall at pinatay ang isang high-class na pasahero. Pagkatapos ay pinatay niya ang gwardya na pinagsabihan siya para dito. Sa sandaling iyon ay tumalon si Gray upang patayin ang isa pang gwardya at saksakin si Franco sa balikat, kaya naganap ang isang away. Habang nagpupumiglas ang dalawang lalaki, lumabas si Curtis upang barilin si Franco, ngunit hindi niya magawang bumaril nang hindi sinasaktan si Gray. Nang mapatumba ni Franco si Gray, sa wakas ay bumaril si Curtis, ngunit bumaril din si Franco at nasaktan ang braso ni Curtis. Sinubukan din ni Tanya na atikihin si Franco, ngunit binaril lang siya nito. Sumunod na sinimulan ni Curtis ang pakikipaglaban kay Franco at pagkatapos ng maraming pakikibaka, pinatumba ni Franco si Curtis. Pagkatapos ay sinubukang saksakin ni Franco si Curtis na pinigilan lamang ni Gray. Sa pagkakataong ito, mabilis siyang nadaig ni Franco at sinaksak siya sa dibdib na ikinamatay niya. Nang magbukas si Franco ng isa pang stall, nakita niyang nagtatago si Nam sa likod ng isang babae na nagdulot ng panibagong away. Habang itinutulak ni Nam si Franco at sinimulang sakalin, lumabas si Yona at kinuha ang kutsilyo para patayin siya. Gayunpaman, ayaw ni Nam na patayin niya ito at pinalaglag niya ang kutsilyo na sinunggaban ng isang nagising na Curtis para saksakin si Franco sa tagiliran. Pagkatapos ay nagmamadali si Curtis upang tingnan si Tanya na humiling na makita ang drawing ni Timmy sa huling pagkakataon bago mamatay. Ang grupo ay patuloy na gumagalaw at tumawid sila sa isang kotse na nagho-host ng isang malakas na party na puno ng alak na sinusundan ng isang tren na puno ng mga adik. Ginagamit ni Nam at Yona ang pagkakataong ito para magnakaw ng ilang balahibo at alak. Pagkatapos, dumaan sila sa isang tren na may mga computer at pagkatapos tumawid sa isang tulay, sa wakas ay nakarating sila sa pintuan ng vault ni Wilford. Habang nawala ng malay si Yona dahil sa sobrang pag-inom, sinabihan ni Curtis si Nam na buksan ang pinto. Humingi ng karagdagang Cronol si Nam na naging sanhi ng pagkawala ng isip ni Curtis at nagsimulang magwala sa pinto. Nilabanan siya ni Nam para pakalmayan siya pagkatapos ay binigay sa kanya ang huling sigarilyo na natitira sa mundo, na ikinatuwa ni Curtis habang ibinabahagi ang kanyang kwento. Sa mga unang araw sa tren, ang mga mahihirap na tao ay kailangang kainin ang mahihina at ang sanggol ang pinakamasarap. Pinatay ni Curtis ang isang ina at muntik na ring patayin ang sanggol na si Edgar, ngunit lumapit si Gilliam at inalok ang kanyang braso sa halip.
Hindi nagtagal ay nagsimulang kopyahin siya ng lahat. Nagkaroon ng peklat si Curtis sa kanyang braso dahil sinubukan niya ngunit hindi niya magawa. Ilang araw pagkatapos nito, nagsimulang dumating ang mga gwardya na may dalang mga blok ng protina. Bilang kapalit, inamin ni Nam na nag-iimbak siya ng crown oil dahil nasusunog ito, kaya gumawa siya ng bomba para pasabugin ang pinto sa labas. Sa huling dekada tuwing bagong taon, tumitingin si Nam sa labas at nakakita ng mga senyales na natutunaw na ang yelo, kaya sa tingin niya ay makakatakas sila at makakaligtas sa labas. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Claude para barilin si Nam at kunin ang kanyang crown oil bomb bago sabihin kay Curtis na iniimbitahan siya ni Wilford sa hapunan. Pumasok si Curtis sa loob at sa wakas ay nakilala niya si Wilford, na nagpapaliwanag na si Curtis ang unang taong nakalakad sa kabuuang haba ng tren na ito dahil hindi pa siya nakakapunta sa likod. Pagkatapos ay nagsalita si Wilford tungkol sa kahalagahan ng balanse ng ekolohikal, ngunit dahil masyadong matagal ang natural na selection, ilang taon na ang nakalipas ay gumawa siya ng plano. Lumalabas na siya at si Gilliam ay nagtutulungan at nagdisenyo ng mga peking revolusyon na nagpababa sa populasyon. Dapat ay kasamang nawala si Curtis sa huling tren ngunit sinuwerte siya, kaya para ayusin ang balanse, tinawagan ni Wilford ang cartman at inutusan siyang patayin ang lahat ng natitirang mahihirap na tao sa likod ngunit magtira ng 18 para ipagdiwang ang kanilang ika-18 taon. Ang tunog ng mga hiyawan at putok ng baril ay nagmumula sa telepono, at napagtanto ni Curtis na ang logo na katabi ni Gilliam ay ang kanyang sariling pribadong telepono. Samantala, nagising si Franco sa sana at pasimpleng bumunot ng kutsilyo. Sa labas ng sasakyan ni Wilford, nagising din sina Yona at Nam, at napansin nila ang isa sa mga nagpa-party ang dumating para umatake. Mabilis siyang pinigilan ni Nam at itinulak siya sa mekanismo ng tren para patayin siya. Gayunpaman, dumating din ang ibang mga kasama niya. Para pigilan sila, hinarangan ni Nam ang tulay habang sinasabi kay Yona na buksan ang pinto. Bumalik kay Wilford, isinakay niya si Curtis sa makina para magkaroon siya ng sandali na mag-isa, na hindi pa niya nararanasan simula nang sumakay siya sa tren. Napaluhod si Curtis at umiyak habang dinadala sa kanya ni Wilford ang huling kapsula na may mensaheng nagsasabing tren. Gusto ni Wilford na si Curtis ang pumalit sa kanyang pwesto bilang pinuno, na sinasabing ito rin ang gusto ni Gilliam. Sa labas, nagsimulang maglakad si Franco sa mga tao na nagpa-party at kasabay nito binuksan ni Yona ang pinto. Lumabas si Claude para mag-imbestiga, pero napatay siya ni Yona at kinuha ang baril niya. Pinaputok ito kay Franco hanggang sa maubos ang mga bala niya. Buhay pa si Franco, kaya sinabihan ni Nam si Yona na kunin ang crown oil pabalik mula kay Claude at ang mga posporo mula kay Curtis. Tumakbo si Yona sa loob at hinawakan ang kanyang kamay. Ngunit si Curtis ay nasa ilalim na ng manipulasyon ni Wilford at itinulak siya palayo. Desperado, kumuha siya ng tinidor at itinaas ang isang tile sa sahig upang ipakita si Timmy na nagtatrabaho sa pagpapaandar ng makina. Ipinaliwanag ni Wilford na naubusan na sila ng mga bahagi sa paglipas ng mga taon, kaya sa ngayon ay gumagamit siya ng mga bata bilang kapalit. Isang galit na Curtis ang tumalon kay Wilford para bugbugin siya, pagkatapos ay pinigilan niya ang makina ng cog upang ihinto ito at ibinigay kay Yona ang posporo. Habang tumatakbo si Yona, lumabas si Andy sa isang compartment at pumunta sa makina para buhayin itong muli. Sa isang segundo lang, pinatay ni Nam si Franco, sinindihan ni Yona ang crown oil, at ipinasok ni Curtis ang kanyang kamay sa makina hanggang sa mabali ang kanyang braso para ihinto muli ang makina para makaalis si Timmy. Pagkatapos ay tumakbo ang grupo para magyakapan habang sumasabog ang crown oil. Pinasabog ang pinto ngunit nagdudulot din ng malaking avalanche na bumuhos sa tren. Ang tren ay nagsimulang bumagsak ng isa-isa at ang tren ay umalis sa riles hanggang sa tumama ang harapan ng tren sa nyebe at sa wakas ay huminto. Makalipas ang ilang sandali, nagising sina Timmy at Yona sa tren na napapalibutan ng apoy at mga katawan ng ibang tao. Suot ang mga ninakaw na balahibo, lumabas sila at nakita ang polar bear at napagtanto nilang hindi sila mamamatay sa lamig. Mag-subscribe para sa higit pang mga video na tulad nito, i-on ang notification, at mag-iwan ng like para matulungan ang aming channel. Salamat sa panunood.